Bakit naman kayo gulong-gulo? Wala na nga po kami. Yes, 7 years is not easy way out. Hanggang bukas lang naman to. Sige, i-ano nyo na. Sulitin nyo na. Kasi after nito, bye-bye. Miss Elma Asagra na dating girlfriend nitong si Mr. Gavin Kapinpin. Abay, meron pong buwelta no, sa kanyang ex-boyfriend. Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na no, dahil kung akala nyo tahimik na ang mundo ng mga online influencer at tech commentators, ibayin ninyo ang araw na to dahil literal na niyanig ang social media landscape ng isang dambuhalang pasabog ng video. Ang pinag-uusapan ng buong internet ngayon ay ang matapang at direkta at walang kasing pedal na buwelta ng sikat na tech at lifestyle creator na si Elma Asagra laban sa isang higante sa industriya na si Sir Gavin or Gavin Kapinpin. So, panoorin natin ang video na ito. Let's watch this. Yes, 7 years is not easy way out. Hindi siya ganun kadali kasi ninong din naman kami dalawa yung nandun. It's both families. Ako, I'm always depends on the will ni Lord. Lagi naman. Every time na may something or may relationship ako ganun, hindi ko naman siya hinahanap kung saan man siya dumadating. So, I think, kusa naman siyang ibibigay ni Lord. Pag sabihin niya, ready ka na ulit, ganun. Trust the process. Nag-relapse. Paano? Ayaw niyong manahimik. Kasi mamaya, dami ko na namang video dyan sa ano nyo. Hanggang bukas lang naman to. Sige, i-ano nyo na. Sulitin nyo na. Kasi after nito, bye-bye. See you on August. O diba, nung kano ko ng time sa sarili ko, namin ko pa palang pwedeng gawin. So, ano ganyan ni Lord? May reason ng lahat. Sabi niyo, ay naka-move on na siya. Hindi ganun kadali yun, guys. Meron nga sabi ko sa inyo, we still on the process. Pero kasi, kailangan, hindi mo naman pwedeng, doon ka na lang, ganun ka na lang. Siyempre, nandyan pa din yung family mo, na pag nakita kang ganun, siyempre may nakutin sila, kailangan mo move forward, may work ka, ganun. Parang may maapektuhan kapag hindi ka okay. Siyempre, di naman pwede ipakita sa inyo yun, diba? May time for that. And kaya nagpahinga muna, di ba? Kahit gano'n naman katagal, kung hindi ka mo pa feel magpakasal, hindi mo pa siya nakikita, hindi siya yung gusto mo, kung hindi talaga siguro dadating yung ganun. So, kailangan natin i-respect yung mga ganung desisyon. Nag-grow naman kami together, marami naman kami na-achieve, at marami kami babalikang memories if ever na hindi talaga kami in the future. Life must go on, sabi nga nila. Hindi natin pwedeng diktahan ang tadhana kung paano ang mangyayari. Hindi nyo kami pwedeng diktahan na, oh, huwag mo na siyang balikan. Oh, sige, balikan mo na siya. Ako, ay, doon ako sa will ni Lord para sa akin. Bakit naman kayo gulong-gulo? Wala na nga po kami. So, that's it. Meron na po kaming statement. Ang gusto lang namin ay support nyo kami sa mga susunod na pangyayari ng aming buhay. Meron talagang mga ganun, guys, na hindi natin pwedeng ipilit ang sarili natin sa mga bagay na akala natin ay doon na. Oo, kaya kayo, if nasa long-term relationship kayo and nangyari din yun, diba? Kailangan mo din move forward or things. Siyempre, mahirap talaga, masakit. Pero, guys, wala kaming prank. Mukha ba akong prankster? Tanong, tanong. Kung kayo ba nakipag-break kayo sa mga jowa, tinanong tayo. Joke lang. Ang sikat rin ba si Daniel ay naghiwalay? Tinanong niyo ba kung sino ang nakipaghiwalay? Tinanong niyo ba kung, feeling close kayo no? Ay, hindi pinapasaya ko lang kayo. Sabi ko kasi, hindi kasi pwede na, yes, followers namin kayo, and I thank you po. Support kayo sa amin. Hindi naman pwedeng every detailed i-ano namin sa inyo, diba po? Ngayon, ganyan kayo kadami kasi ang dami-dami yung nag-chismis or ang dami-dami yung nag-propose or nakuha kayo ng mga followers or likes kapag pinapost nyo kami. Tapos sa mga susunod, syempre, ano na yan, maglalay-low na yan. Pero wala na kung ano yung support nyo sa amin before. Ganun din, sila, nag-vlog sila. Manood kayo guys, supportahan natin sila kasi ginagawa nila yun para magpasaya kayo. Sabi mo dati, parang stress reliever niya 6 p.m. Ginagawa naman nila ang lahat. Mag-live lang ako guys, saka yung mga endorsement shoot ko. So, vlog, di ko alam kung kapag nagustuhan ko or ready na ako ulit mag-vlog. Sa ngayon, hindi mo naman si Gavin kasi napapahinga pa. Baka din yun. Babalik malay, mas masaya siya. Mas masigla siya sa vlog. Mas nakakatawa yung gagawin yung vlog. O di, mas okay sa ating lahat. Yeah, respect everyone. Saka, nakikita niyo pa din kaming may, magkasama kasi may mga work pa kami. May mga work kaming magkakasama. Tapos yung iba, gumagawa na lang ng kwento para lang may ma-post or anything. Yeah, we are in a democratic country. Pwede nyo sabihin lahat. Pwede nyo i-post lahat. Diba? Pag kami na nag-post, parang, ay, bawal kang magganyan kasi ito. Pero pag kayo, sobrang bilis na kami i-ano. Pero kapag halimbawa, na-reply kayo ng mga supporters or galit na galit kayo. So, ano lang yan? Sabi nga, think twice before you click or say anything. Ako lang always on the positive side of life. Tahimik lang, July babies kasi, yes, okay naman kami. It's a mutual understanding naman, mutual decision. So sa viral video na ito, hindi lang basta naglabas ng saloobin si Elma. Nagbagsak siya ng isang masterclass na resback na puno ng resibo, matindinding argumento at seryosong pag-atake sa kredibilidad ng mga hirit ni Sir Gavin. Ito yung isang super komprehensibong malalim na pagsasaliksik no patungkol sa isyong ito. So ano nga bang ugat ng gulo? Paano nagsimula ang alitan ni na Elma Asagra at Sir Gavin? Upang lubos nating maintindihan ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Elma Asagra sa kanyang pinakabagong video, kailangan
kailangan muna nating i-trace ang kasaysayan at konteksto ng isyong ito dahil hindi ito basta-basta sumulpot na lang mula sa mga algorithm. Si Sir Gavin po or Gavin Kapinpin ay kilala sa social media bilang isang prangka, minsan ay controversial at napakaingay na content creator na mahilig magbigay ng kanya mga hotcakes o reaction sa mga kapwa niya vloggers, particular na sa mga usaping tech reviews, businesses, ethics at lifestyle at vlogging. Nakilala rin sila sa paggawa ng mga pranks yung kanilang pamilya. Nitong mga nakaraang buwan, gumawa sang ingay si Sir Gavin matapos maglabas ng pahayag na tila or pahayag tungkol po sa kanilang hiwalayan ni Miss Elma Asagra. Para kay Elma na nakabuo ng isang napakatatag at malinis at pinagkakatiwalaang pangalan sa mundo ng vlogging dahil sa kanyang mga totoong pagsusuri or honest review at relatable content, ang mga patutsada ni Sir Gavin ay hindi lang basta opinion. Ito ay naging isang seryosong banta sa kanyang reputasyon at sa tiwala ng kanyang milyon-milyong followers. Nang mapuno na ang salop, maramdaman na masyado na sumusobra yung pambabatikos dito po kay Sir Gavin. Nagdesisyon na rin si Elma na tapusin na rin yung kanyang pananahimik. Ikinasa niya ang kanyang camera, inihanda ang mga digital receipt at inilabas ang bidyong naglalaman ng kanyang opisyal na buwelta. Sa bidyong ito po yung kanyang live video habang siya ay nagla-live selling. Hindi niya alam, unti-unti niya pong binubuksan yung kanyang puso patungkol sa issue. Sa pagsisimula pa lang ng video, ramdam mo na agad ang ibang uri ng energy. Ito yung typical na iyakan, hindi siya iyakan o pabiktim. O video na madalas nang makita sa ibang influencer kapag may drama. Si Elma Asagra ay humarap sa camera ng may cold, kalkulado at napaka-professional na aura. It's giving boss moves at seryosong pagtatanggol sa sariling karangalan. So, dito rin po niya binuwag yung fake narratives ng katapatan. Unang-unang hinimay ni Elma sa kanyang video ang aligasyon na si Sir Gavin ay patuloy na di umunay kawalan ng katapatan ng ilang creators kapag nakikipag-collaborate sa mga malalaking brand. Binuweltahan din ni Elma na si Sir Gavin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano gumagana ang industriya ng marketing dito po sa content creation sa totoong buhay. Yung punto ni Elma, pagiging kapartner sa isang brand ay hindi nangangulong ibinibenta mo yung kaluluwa o niloloko mo yung mga viewers. So, sa issue naman po ng gatekeeping sa tech at content creation, isa sa pinakamatinding pasabog ni Elma sa video, kung saan sinabi niya dito na kahit magkahiwalay sila nitong si Sir Gavin Kapinpin, parang in-encourage niya yung mga viewers nito na suportahan pa din, At ilang beses na rin pong parang inuulit ni Miss Elma Asagra sa mga nakaraan niyang video na yung mga aligasyon ng mga followers po nila na parang sinasabing may chance pa raw or sinasabi na prank lang daw yung mga kaganapang ito. Dito sa video na to sinabi niya na wala na talaga sila at talagang tinuldukan na po nila yung kanilang relationship. At the same time, sinabi niya dito na may chance pa rin na magkita pa rin sila ni Sir Gavin dahil po sa mga trabaho, na sa mga future na trabaho. Kasi di ba kung matatandaan ninyo, may mga brands kasi na parehas po silang kinuha bilang endorser. So may mga chance na magkakasama talaga sila, lalo na yung huling video nila na magkasama sila sa parang You Glow Babe, if I'm not mistaken, 'di ba? Doon po nagsimula yung mga speculation na there's something wrong between Elma Asagra and Mr. Kapinpin. Sir Gavin Kapinpin. So sabi niya po sa video na ito na talagang may chance talaga na magkikita pa sila at sinabi niya rito na parang sinasabi niyang hindi niya pa tinutuldukan na kung talagang sila. Yun po kasi yung huling sinabi niya sa kanyang live video na parang nasa cool off sila ngayon, nasa cooling off yung kanilang relationship. So, sabi po ng mga viewers po nila, may chance talaga na magkabalikan pa if ever na ito po iloloobin ng Diyos. Kung talagang sila talaga yung tinadhana, why not, 'di ba? At the same time,
kung titignan kasi natin yung napakahabang panahon na sila po yung magkasama, parang nag-invest ka na ng yung emotional investment po, ibinigay mo na dito sa lalaking 'to, tapos minahal na ni Elma yung pamilya ni Sir Gavin. Lalong-lalo na yung nanay 'no, ni Sir Gavin na parang sila talaga yung mag-ina. Gano'n din naman si Sir Gavin na talagang sobrang nagkaroon na sila ng emotional investment dun sa mga magulang ni Elma. Kaya kulang na lang talaga sila sa kanila ikasal. Pero sa dami-dami ng mga sinabi ni Elma sa live niya, wala po siyang dinidisclose na totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. It's just so happen na parang sinasabi lang nila sa videos nila that they need to get rest. No? Magpapahinga lang muna sila. Pero itignan natin kung may comeback pa ba or may second chance pa ba sa sa Tambalang Elga. So, kaya naman kayo nang yung sa loobin patungkol dito. Parang karapat dapat ba na ituloy pa nila yung kanilang relationship or not? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Darred's channel. God bless everyone.